Malia's POV. Dahan-dahan kong binuksan ang aking mga mata. Sandaling nanlabo ang mga mata ko pero nang unti-unting maka-adjust sa ilaw ay nakita kong puting kisame at puting padar ng kwarto kung nasaan man ako ngayon. Napasinghap ako at unti-unting umupo pero natigilan ako nang may maramdamang masakit sa kamay ko. At yun na lang ang gulat ko nang makita na may dextrose nang nakakabit sa akin. Anong ginagawa ko dito? Sinong nagdala sa akin dito? Nanlaki ang mga mata ko sa sobrang pagtataka at tinignan ko bawat sulok ng kwarto para maghanap ng tao pero wala akong nakita. Ilang sandali pa'y bumukas ang pinto. Mas inayos kong pagkakaupo ko pero mas nadagdagan ng kaba ko ng matanaw na pumasok sa Kenzo kasunod ang isang babae na doktor. Kaagad nagtagpo ang mga mata namin ni Kenzo pero puro kalamigan ang nakita ko doon. She's awake now. Maiwan ko na kayo, Mr. Del Mundo. Ipatawag niyo na lang po ako kung may kailangan ulit kayo, sabi ng doktor bago umalis. Kumabog ng hustong puso ko nang muling magtama ang mga mata namin ni Kenzo at ang kasunod nito ay ang unti-unti niyang paglalakad palapit sa kama kung nasan ako ngayon. Nakakuyom ang kanyang panga at madilim ang kanyang mga mata. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol dito? Malamig, seryoso at nangihinang tanong niya kahit hindi pa siya tuluyang nakakalapit sa akin. Mabilis akong yumukot, hindi ko na napigilan ang pagluha. You have leukemia? Stage 4? Nanghihinang sabit niya na tila binulong niya lang sa hangin pero rinig na rinig ko. Rinig kong boses niya na tila hindi makapaniwala. Gusto ko siyang tignan ulit pero pinigilan kong sarili ko. Bigla siyang nagpakawala ng isang malutong na mura kaya dahan-dahan kong pinunasan ang mga luha ko. Malia, look at me, sabi niya pero hindi ko ginawa. Nanatili akong nakayuko. After few seconds naramdaman kong umupo siya sa tabi ko. Pilit kong pinapanatili ang sarili kong nakayuko para hindi ako tuluyang humagulhol pero ang hirap lalo na noong iangat niya ang mukha ko para matitigan ako ng maayos. This time I saw his weak eyes. Namumulang mukha niya at naguguluhan na hindi ko matukoy. Stage 4, shit! Nanggigigil na sambit niya at doon biglang tumuloy isang butil ng luha sa kaliwang mata niya. Mabilis akong nag-iwas ng tingin dahil mas lumakas na rin ang pagtulo ng mga luha ko pero pinilit niya akong harapin siya. Please, just leave me alone. Humahagulhol na sambit ko sa kabahagya siyang tinulak. Napalayo siya ng kaunti na tila nanghihina siya kaya nadala siya sa pagtulak ko. Shit, Malia. 1 month. Sinabi sa akin ng doktor na meron ka na lang 1 buwan para mabuhay. Tangina. Umiling ako dahil hindi ko matanggap ang katotohanan yon. Ang katotohanan na ako'y mamamatay. At ang katotohanan na para lang akong nananaginip ngayon. Sumama ka sa akin sa Manila. Marami akong kilalang doktor na makakatulong sa'yo. Pagkatapos ay lilipad tayo sa US para sa medication mo. Seryosong sambit niya kaya tiningnan ko siya at inilingan. No, I said. At dahil doon ay biglang gumuhit ang inis at galit sa mukha niya, tumayo siya sa kanapahawak sa noo niya at noong muli siyang tumingin sa akin ay umiling siya ng ilang beses tanda na hindi na niya ako papakinggan. Ako nang magdadecide ngayon, Malia. Hindi mo ko mapipigilan. Babalik tayo sa Manila kapag nagbigay na ng go signal ang doktor na pwede ka nang lumabas. Sabi niya pero marami na kaagad ang pumasok sa isipan ko. Ang ganitong uri ng sakit ay nangangailangan ng isang himala. Namatay ang mama ko dahil sa parehong sakit at tanggap ko na kung hanggang dito na lang ako. At hindi ko nasasayangin ng pera niya kung sa huli ay mamamatay lang din naman ako. Mamamatay pa rin ako, Kenzo. Tanggap ko na ngayon ang kapalaran ko. No. Matigas na sambit niya saka ako sinamaan ng tingin. Natawa ko ng peke sa kabahagyang pinunasan ng luha ko. Walang takot at kaba kung sinalubong ang mga mata niyang seryoso, ngunit bakas doon ng panghihina. Ayaw ko magpagamot. Diretsong sambit ko. If I'll die, then I'll die. What? Hindi makapaniwalang tanong niya dahilan para muli akong mapailing. Ayaw ko magpagamot. Pag-uulit ko kaya umigting ang panga niya na tila hindi niya nagustuhan ang narinig mula sa akin. Tangin na, Malia. Nagwawalang pasensya ang sambit niya saka siya napahilamos ng palat sa pisngi
para pigilan ang inis at galit na umaapaw sa kanya. Alam ko may taning ng buhay ko. Ako'y mamamatay at tanggap ko na yon. Kung magpapagamot man ako ngayon, ay wala na ring pag-asa. Mamamatay pa rin ako kaya bakit ako mag-aaksaya ng pera? Mamamatay ako, Kenzo. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol dito? Seryosong tanong niya kaya bumuntong hininga ko. Para saan? Tanong ko bago umiwas ng tingin. Muli siyang napamura. Buong akala ko'y may sasabihin pa siya pero naglakad siya palabas at padabog na sinara ang pintuan. Naiwan ako mag-isa at doon ko pinakawalan ang hagulhul ko habang tinitingnan ang nakasaradong pintuan. Dahan-dahan akong umayos ng pagkakahiga upang humagulhol. Pinilit kong pigilan ang sarili kong umiyak pero hindi ko magawa. Hindi ako mahinto sa paghagulhol at mas lalong hindi ko makahinga dahil doon. At sa gitna ng paghagulhol ko'y narinig kong pagbukas ng pinto kaya mabilis akong lumingon doon. Pumasok si Kenzo at nakita niya agad ang mga mata ko. Ilang hakbang lang ang ginawa niya at nakalapit na siya sa akin at kaagad niya akong kinabig para sa isang yakap. Shh! Pupunta tayo ng Manila. Mabubuhay ka. Malalagpasan mo to. Bulong niya habang nakasubsob ang mukha niya sa laeg ko. Hindi na ako nakasagot pa sa sobrang paghagulhol. At dahil sa pag-iyak ay nakatulog ako sa bisig niya. Nakatulog ako na tila walang problema. Na parang pagising ko ay magiging maayos na nga ang lahat. Pero paano nga ba? Hating gabi na nang magising ako. Patay ng ilaw kaya walang tunog akong umupo ng bahagya. Nakita ko si Kenzo na nakatayo malapit sa pinto. Akmang tatawagin ko siya pero nang makita kong nakalapit sa tenga niyang cellphone niya ay hindi ko nalang tinuloy. Lo, babalik talaga ako. Huwag kang mag-alala, meron ako mga pinagkakatiwalaang empleyado sa kumpanya. At hindi mo na kailangan malaman kung nasan ako. Itigil mo na lang ang pagtawag sa akin. Rinig kong sabi ni Kenzo sa katawagan na mukhang alam ko na kung sino. Unti-unti akong bumalik sa pagkakahiga dahil doon habang walang kahit anong ingay na ginagawa. Just stop calling me. Alam kong ginagawa ko. I don't care. Just stop calling me. You don't have to know everything about me. Napalunok ako sa mga narinig. Shit! Mura ni Kenzo na mukhang binaba ng tawag. Pinikit kong mata ko sa kanang kunwaring tulog pero ilang sandali pa'y tumunog ang kama dahil sa pagsampa niya. I did not open my eyes. Pinangatawanan kong pagtutulog-tulugan. Malia. Bulong niya na parang ginigising ako pero hindi ko binuksan ang mga mata ko kahit na nanginginig na ako ng bahagya. Ilang sandali pa'y tumawa siya na sarcastic at naramdaman ko ang pagdampi ng labi niya sa noo ko. I'm sorry for everything, he whispered. Ilang ulit niya pang hinalikan ng noo ko bago siya tumayo. Pinilit kong wag imulat ang aking mga mata hanggang sa tuluyan na akong nakatulog ulit. Nang muli akong magising ay kaagad kong namataan ang babaeng doktor na kausap ni Kenzo kahapon. Nang makita nilang pareho ng gising na ako, sabay silang lumapit. Nginitaan ako ng doktor kaya ngumiti ako pabalik bago tumingin kay Kenzo na tahimik lang. Mrs. Mercado, you are on the last stage and I might suggest that you must take a risk. You need a high-end medication because nothing is truly impossible. Kaunti lang ang gumagaling pero may pag-asa pa. Binibigyan kita ng go signal para maghanap ng magandang ospital para sa chemo. It's not too late, sabi ng doktor kaya napatingin ulit ako kay Kenzo. Tahimik lang siya at seryosong nakatingin sa akin. Nang makaalis ang doktor ay tahimik pa rin ako. Kenzo silent too. Kahit noong binigyan niya ako ng pagkain ay tahimik pa rin siya. Hindi naman ako nagugutom kaya napatitig na lang ako sa mga pagkain binibigay niya. Bukas aalis tayo. Biglang sabi niya sa gitna ng katahimikan. Dahan-dahan ko siyang tiningnan at gusto kong tanggihan ang sinabi niya pero sa huli na natili lang akong tahimik. Dahil ano pa bang gusto kong sabihin? Can I insist that I want to die here? Bandang tanghali nang umalis siya at makalipas ang ilang oras ay bumalik siya. Dala na niyang gamit namin at marami siyang kausap sa phone kaya hindi na ako nagabala pang tanungin siya ng kahit ano. Babalik ba talaga ako ng Manila kasama siya? Bakit? Paano ba ako dinala ng kapalaran sa kanya ulit? Pagkatapos ng maraming tawag sa telepono ay pinuntahan niya ako. Bukas na umaga ang flight natin. Sasakay tayo ng private plane. You should rest.
Sabi niya bago inayos ang kumot ko. Kenzo, why are you doing this? Naawa ka ba sa akin? Tanong ko. Bahagya siyang natigilan pero kalaunan ay sinalubong niya mga mata ko kaso wala siyang sinabing kahit ano. I smiled at him. I am hurting inside. Ayaw kong kaawaan. Ayaw kong makitang naaawa siya. Ayaw kong malaman na naawa siya kaya niya ginagawan lahat ng ito. Please don't. Huwag mo akong kaawaan. You are free to live. Kaya ko na sarili ko, Kenzo. Please, hindi mo dapat ako tinutulungan. Wala kang responsibilidad sa akin. You can go back to your life. Maari mong enjoy ang iyong buhay. Okay lang ako. Okay lang talaga ako, Kenzo. Hindi mo ko pasanin at ayaw kong maging pabigat. I can manage. Sabi ko na may luha sa mga mata. Nakatitig lang siya sa akin at hindi ko mabasa ang mga mata niya. May lungkot, sakit at awa na hindi ko gustong makita sa kanya. Ayos lang ako kung wala siyang pakialam sa akin. Dahil ayaw kong may maabala. This is my life. Ako lang dapat ang nahihirapan at wala akong karapatan sa kanya. Kaya kung naawa lang siya sa akin ay ako mismong aayaw. Ayaw ko. I can now die. I don't care. Tanggap ko na mamamatay ako. Maybe hindi pa ako buong handa na mamamatay pero tanggap ko na. Please, hayaan mo na lang ako. I am totally fine. I promise. Sabi ko bago ngumiti. Yumuko ko siya saka umiling sa mga sinabi ko. Magpapagamot ka. Sabit niya sa kanya pinatong ang noo niya sa balikat ko. I slightly stroke his hair. This is so magical. Kung nangyari lang mga ito sa pagitan namin noong nasa poder pa niya ako, ay siguradong sasaya ako. But this is already late. Ngunit ito'y huli na. Kung naging mabait siya sa akin noon, siguro nahulog na agad ako sa kanya. Baka hindi kami nasa ganitong sitwasyon ngayon. Kung hindi kaya sa Manila, pupunta tayo ng Amerika. Bulong niya. Bumagsak ang luha ko. Hindi mo kailangan gawin to. Gusto kong gawin to. Putol niya sa akin. Natahimik ako dahil sa mga sinabi niya at patuloy ko lang na sinusuklay ang buhok niya gamit ang daliri ko. Hindi ko maiwasang isipin ng mga pwedeng mangyari o nangyari kung naging mabuti lang ang pagsasama namin noon. Baka mas gumandang buhay namin pareho. Baka sakaling masaya kami. Baka sakaling mas masaya ako. Please, gawin natin to, Malia. Kaya natin to. Sabi niya bago muling nagtama ang mga mata namin. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Gusto kong umayaw pero hindi niya ako binigyan ng pagkakataong magsalita dahil hinalikan na niya ako sa mga labi at wala naman akong nagawa pa kung hindi tanggapin iyon. At tulad ng plano ay lumabas kami sa ospital kinabukasan. May sumundo sa amin at dumiretso kami sa airport. Wala akong sinabi na kahit ano at hinayaan ko si Kenzo sa lahat. I am really doing this? Nang makaupo ako sa loob ng eroplano ay doon ako nakaramdam ng labis na lungkot at pagsisisi. I don't want to do this, Kenzo. I don't want this. Sabi ko habang namamasang mga mata ko sa luha. Umiling lang siya sa kanya ako binigyan ng halik sa noo. You will do this, Malia. He whispered before sitting beside me. Pinaunan niya ako sa dibdib at doon ako nakaramdam ng takot. Takot na baka wala na nga talagang pag-asa ang sakit kong ito. I will really die and I know it. Pero dahil kay Kenzo ay natatakot na ako. Natatakot na akong mamatay. Hindi ko maintindihan sarili ko. Kahapon lang ay handa na akong mamatay pero ngayon, takot na ako. Natatakot ako. Sambit ko sa katumingin sa mga mata niya. Pumikit siya ng mariin. Natatakot din ako. Sagot niya kay napasinghap ako dahil hindi yun ang inaasahan kong sagot mula sa kanya. My tears fell. Bakit ngayon pa kasi, Kenzo? Bakit ngayon pa na hinihintay ko na lang sanang kamatayan ko? Bakit bigla ka sumulpot at naging ganito? Nasaan ang dating Kenzo na galit sa akin? Bakit bigla ka naging ganito? Nahihirapan na ako. I don't want to leave you. Hindi nagtagal ay lumapag kami sa Manila. Hinawakan ni Kenzo ang kamay ko saka dinala ko palabas ng eroplano. I just can't breathe properly. Parang ang bigat-bigat ng dibdib ko. Hindi ko maisip na nandito talaga ako ngayon. Halika nga dito, sabi ni Kenzo pagkapasok namin dalawa sa black car. Hinigat niya ako palapit sa kanya habang ako'y namumutlang nakatingin sa labas. Habang umaandar ang kotseng sinasakyan namin ay hindi ko masukat ang kaba ko habang tinatanaw ko ang
matataas na gusali. Nanginig ako at ilang beses na napalunok at napansin siguro ni Kenzo na hindi ako komportable kaya napatingin siya sa mga mata ko. Nakipag-ugnayan na ako sa pinagkakatiwalaang doktor. Nakilala ko sa isang napakataas na ospital. Bukas na bukas ay magpapacheck up ka. Sabi niya at napalunok na lang ako. Is this really true? Pwede ba akong tumanggi, Kenzo? Nanghihinang tanong ko pero marin lang niya akong tiningnan bago siya huminga ng malalim. I wanted to bring you home but not because of this. Mahinang bulong niya sa kamuling bumuga ng hangin na tila hindi na alam ang gagawin sa sunod-sunod na problemang dumarating. Hindi na lang ako sumagot at nanatiling nakatingin sa mga nagtataasang gusali. And time passes real quick dahil ilang sandali lang ay unti-unti ko natanaw ang pamilyar na village hanggang sa humintong kotse sa tapat ng isang pamilyar na bahay. Napaayos ako nung upot hindi ko napigilan ang pamumuo ng luha sa mga mata ko. Dahan-dahang bumukas ang gate at hindi ko maiwasang pagmasdan ang pamilyar na bahay. Sa peripheral vision ko nakita ko na nakatitig sa akin si Kenzo. Nanginginig ako na unti-unting rumagasa sa isipan ko mga alaala ko sa bahay na ito. Come on. Lumabas din ako at yun din ang pagyuko ng driver ng SUV sa amin. Maybe he's one of Kenzo's company driver. Nang umalis ang driver ay natira kaming dalawa ni Kenzo. Wala sa sarili kong sinulyapan ng mga pamilyar niyang kotse sa parking lot ng bahay. Where's your car that you used in Zamboanga? May hinantanong ko. Mamaya pandating dito or bukas, pinakuha ko. Let's just get inside. Sabi niya kaya dahan-dahang pinalupot ang braso niya sa bewang ko. Bahagi ako napalunok dahil doon sa kadahan-dahang sinulyapan iyon. Nakita niya ginawa kong pagtingin kaya dahan-dahang lumuwag ang pagkakapulupot sa braso niya na tila bahagyang nagdalawang isip kung tama bang ginagawa niya o hindi. Napatikim ako dahil doon kaya mula sa bewang ay lumipat sa siko kong pagkakahawak niya. He cleared his throat too. Take a rest for now. I'll just do a phone call. Marahang sabi niya saka ko dinala sa main door. Nang dahan-dahang mabuksan ang pinto'y kaagad ko nakita ang pamilyar na living room. It's neat, clean and very peaceful. Walang kakulay-kulay. Muli ako napalunok dahil kay daming mga imahe na biglang lumitaw sa isipan ko. Napapikit ako dahil doon at nang buksan ko mga mata ko'y nakita ko nakatitig sa akin si Kenzo. Bahagya ako napalayo sa kanya sa hindi ko malamang dahilan kaya bahagyang napaawang ang mga labi niya. Magpapahinga muna ako. Lilinisin ko na lang ang kwarto sa itaas. Ilag na sambit ko. Marahan siyang tumango habang hindi inaalis ang tingin sa akin. Your room is clean. May hinang sambit niya na marahan ko rin kinatango bago ako bahagyang ngumiti na alam kong pilit. Going back here gives me a lot of weird emotions. Hindi ko matukoy at wala akong alam pero hindi ako komportable. Nakita ng lugar na ito kung paano ako umiyak at magmakaawa. Nakita ng lugar na ito kung paano ako naghirap. Wala akong maalalang magandang alaala ko sa bahay na ito. Maybe my sunflowers which were gone now. But going back here frightened me. Parang may hindi magandang mangyayari. Nakakatakot. Parang natatakot ako. I don't know. Hindi na naman ako siguro sasaktan ni Kenzo kagaya ng dati, hindi ba? Hinatid niya ako sa kwarto ko na sobrang linis. Siya bang naglilinis nito? I don't want to ask at medyo nakatulong na hinayaan niya lang ako dito. Bumaba siya at nagpaalam na may gagawin kaya tahimik lang nilibot ng tingin ang tahimik na kwarto. The sheets is probably new now. My curtains are new too. The whole room is clean. Hindi ko alam kung paano mararamdaman ko ngayon nandito ulit ako. But now, can I be happy? Umalis ako dito na sobrang nasasaktan at ngayon bumalik na hindi pa tuluyang nakakalimot. Kung tutuusin, wasak pa rin ako at syempre, mamamatay. Dahan-dahan ako umupo sa malambot na kama. Ngumiti ako ng malungkot. Hindi ko talaga akalain na makakabalik pa ako dito. Natanggap ko na kasing may sarili na akong buhay, malayo kay Kenzo. This really feels so real. Totoo ba ito o nananaginip ako? I fell asleep while thinking about those things. At pagkagising ko'y sandali akong nagulat, pero kalaunan ay bahagi akong kumalma nang maalala mga nangyari. Ilang beses akong kumurap bago dahan-dahan tumayo na makaramdam ako ng uhaw. Nagdadalawang isip man pero naglakad pa rin ako papunta sa ibaba. Nagpalinga-linga ako habang nasa hagdan
para hanapin si Kenzo at nang tuluyang makababa ay nakita ko siya sa living room. Pero natigilan at namutla ko nang makita kung sinong kaharap ni Kenzo. "Shit," Theodore said with his eyes wide open. Mabilis na lumingon sa akin si Kenzo dahil doon, pero hindi na nagpapigil si Theodore na lumapit sa akin. "Malia, is that you?" Gulat na tanong niya, saka ko mabilis na hinawakan sa dalawa kong balikat. Unti-unting sumilay ang ngiti sa labi niya, kaya bahagya ko rin siyang nginitian. Seeing him right now shocked me. "Hands off," biglang sabi ni Kenzo sa masungit na paraan, kaya humalakak si Theodore. Imbis na sundin si Kenzo ay bahagya niya pa akong hinigit para yakapin ng bahagya, pero dahil sa ilang ay lumayo ako ng kaunti. "Oh God, you're really here? How? Saan ka pumunta?" Sunod-sunod na tanong niya pero hindi ako nakasagot dahil nasa gilid ko na si Kenzo na may inabot kay Theodore na isang folder. "I'm done signing those so you can leave now," sabi ni Kenzo kay Theodore na hindi naman lang siya tinapunan ng tingin. "Malia, I said you can go now." Pag-uulit ni Kenzo kaya biglang ini siyang binalingan ni Theodore. "Do you want to leave instead?" Inisasabit ni Theodore sa pinsan niyang kating-kating paalisin siya. "Theodore," mahinang sabit ko kaya muling bumaling sa akin si Theodore. Akmang magsasalita pa ulit si Theodore kaso nagring biglang phone niya kaya mabilis niya itong nilabas mula sa bulsa para sagutin ng tawag. "What? I have a meeting." "Shit," sabi nito't narinig ko naman ang pagngisi ni Kenzo na matunog. "You can leave. The door is open, Theodore," sabi ni Kenzo pero sa akin tumingin si Theodore matapos ang tawag. "I'll try to visit again tomorrow, Malia. Nice to see you again," sabi nito sa kadali-daling lumabas kaya naiwan akong kasama si Kenzo. "He's so thrilled," sabi ni Kenzo bago ako hinarap kaya bahagya ako yumuko saka ngumiti ng bahagya. Hinila niya ako paupo sa couch at hinarap. Medyo ilang man pero sinalubong kong mga tingin niya. Hanggang ngayon hindi pa rin ako sanay na makita siyang ganito. He's calm. "I called the doctor and the date is already set. We'll go visit her tomorrow," sabi niya sa kabahagyang inayos ang magulo kong buhok. Bahagya kong iniwas sa mukha ko dahil doon kaya binaba niyang kamay niya. "Are you sure about this? This will cost a lot. I mean this is me." "Kenzo, you don't need to do this." Hindi ko natapos sa sasabihin ko dapat kasi umiling siya saka nag-iwas ng tingin. "Oo, kalmado kami nag-uusap ngayon. Kausap ko si Kenzo Del Mundo. Malia, we already talk about this," sabi niya kaya nag-iwas na rin ako ng tingin saka bahagyang tumayo. Bahagya siya nagpanik dahil doon mabilis niyang hinuling kamay ko saka tumingala siya habang kunot ang noo. "Kukuha lang ako ng tubig," sabi ko kaya binitawan niya ako. "Ako na, I'll get some foods too," he said before walking towards the kitchen. Bumalik na lang ako sa pagkakaupo dahil doon everything is blurry. Hindi ko alam ang dapat kong isipin. Why is he acting like this? Actions without words are indeed confusing. Habang hinihintay ko si Kenzo na bumalik ay bigla ako nakarinig ng maingay na busina sa labas. Mabilis akong tumayo, saka nagdalawang isip kung tatawagin ko ba si Kenzo o hindi. Pero kalaunan ay unti-unti akong lumabas para pagbuksan ng kung sino mang nasa labas. Binuksan kong gate at nahulog ang mga gamit na hawak ng babaeng nakatayo. Sa harap ko nang makita niya ako, mabilis akong umatras na bigla nalisik ang mga mata niya. "Malia, anong ginagawa mo dito? Ganyan ka na ba kadesperado?" Galit na sabi ni Beatrice. Bumalik sa isipan ko mga sinabi ni Kenzo na wala na sila ni Beatrice. But Beatrice here? He lied. "Beatrice," mahinang sabit ko pero sarkastiko lang siyang tumawa. "This is crazy. This is really crazy," sambit niya habang matalim ang tingin sa akin. "Malia, what are you doing there?" Rinig ko sabi bigla ni Kenzo, kaya mabilis ko siyang nilingon. He is curious so my eyes widened. Hindi ko alam ang sasabihin ko kaya bahagya siyang lumapit. Na makita niyang kausap ko'y nangunutang noon niya. "Beatrice?" he uttered. Napalunok ako sa kahuminga ng malalim. "Sa loob muna ako," mahinang sabi ko saka tuloy-tuloy na pumasok sa loob kahit pa tinawag ako ni Kenzo. Maliban na bumalik ako dito, maliban na sumama ako kay Kenzo, umupo ako sa living room kung saan may mga prutas na sa ibabaw ng center table. Kinuha ko isang basong tubig para inumin dahil biglang nanikip ang dibdib ko.
Pero ilang segundo pa lang ay natanaw kong pumasok na si Kenzo kaya gulat ko siyang tiningnan. I'll order our foods for lunch online. What do you want? Kaswal na tanong niya bago pabagsak na umupo sa tabi ko. Sinundan ko naman siya ng tingin at hindi ko alam ang sasabihin. Nag-usap ba sila ni Beatrice? This isn't healthy. Do you want pasta? Or salad? Tanong niya saka pinakita sa akin ang screen ng phone niya kaya bahagi akong bumaling doon. Kahit ano, mahinang sabit ko saka kumuha ng prutas at bahagyang kumain. Ilang sandali pa'y dahan-dahang sumandal si Kenzo sa akin kaya napatingin ulit ako sa screen ng phone niya. I think this will do. Mahinang sabi niya saka mabilis niyang pinatay para tingnan ako. Mabilis ang naging galaw niya dahil hindi ako nakapaghanda na bigyan niya ako ng halik sa mga labi. Bigla akong lumayo sa gulat. Sorry, sabi niya dahil sa paglayo ko. Of course, I will never get used to this. Where's Beatrice? Mahinang tanong ko sa katumingin sa harap. Narinig ko bumuntong hininga siya. Huwag na natin siyang pag-usapan. Sagot niya bago kumuha ng prutas na makakain. Napabasa na lang ako sa mga labi ko dahil sa sinabi niya at muli na lang kumagat sa prutas na hawak ko. Ilang sandali pa'y dumating ang mga pagkaing in-order ni Kenzo. Siya na mismong kumuha ng mga yon sa labas at nagba siyang ilagay muna sa fridge dahil kapwa kami kumakain ng prutas. Galing sa kusina ay bumalik siya sa tabi ko habang may katawagan. Ipadala mo sa akin ang mga file. Babasahin at pipirmahan ko mga yun mamaya. Huwag mo akong tawagan kung hindi naman importante. Busy ako. Narinig kong sambit niya. Habang may kausap siya sa phone ay unti-unti niyang inalalayan ang braso ko. Napabaling ako sa kanya dahil doon. At naabutan kong seryoso siyang nakatitig sa akin habang nakikinig sa kausap. May pasa ka. Mahinang sabi niya sa kapinasadahan ng daliri niya ang kalilitaw lang ng pasa sa braso ko. It's fine, it's because of leukemia. Hindi naman masakit. Mahinang sabi ko pero patuloy niyang hinihimas ang braso kong may pasa. It's not fine. Bulong niya bago hinalikan ng mga pasa ko. Nagulat ako sa ginawa niya pero hinayaan ko lang hanggang sa umakyat ang halik niya sa leeg ko. I craned my neck because of that but he suddenly stopped. Nawawala rin ba kaagad? Kaya ba may mga pasaka sa iba't ibang parte ng katawan? Bulong niya saka muling tiningnan ng pasa ko. Depende. Sagot ko sa kadahan-dahang pinigilan ng kamay niya. I'm sorry. He said before claiming my lips. Bakit pa ulit-ulit ka nagsasorry? Tanong ko sa pagitan ng mga halik namin. Because I'm really sorry. Sabi niya bago ako giniya para mahiga. Dahan-dahan ako napahawak sa buhok niya. Hinaplos ko buhok niya habang abala siya sa paghalik sa akin. Malia, I'm really sorry. Kung may paraan lang para ilipat sa akin lahat ng sakit mo, gagawin ko. Gago ako eh. Gago ako. I'm sorry for being useless. Napasingap ako. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Alam kong hindi sapat ang salita lang, but what can I do? Ano pwede kong gawin para itamang lahat? Makakabawi pa ba ako?